moment. Kaya sabi niya, anak, dilidilihin mo ang aking salita. Araw at gabi. Sigaw niya, araw at gabi. Isa pa. So, araw at gabi. Ibig sabihin, 24 hours a day. Kaya mo na, Sister Wayne. Oo. Araw-araw. So, kung hindi po sa mga salitang ito, walang kaluga-luga na kailangan tayo lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya upang sabihin ang ating mga hindi lang pangangailangan o hindi yung lahat ng ating mga visions and dreams sa buhay. And then, hindi ka mo kapatid, siya po ang itigos. Tingnan na yun. Balisan yung mga disipulo nila. Naku Lord, medyo kami na. Paano natin makakainin yung mga tao na napakarami na sumunod kay Jesus? Sabi ni Lord, sige, pakain mo yun. O ano meron na? Okay. Tapos meron bata. O, 5 loaves and 2 fish. Nakulit pa yung bata. May dala. May dala siyang parang si Paul. May dala 5 loaves and 2 fish. Ako, ano ba naman ito, Lord? Sa dinami namin ng mga tao. So, ibig sabihin, ang tao talaga ay mabilis mag-worry. Okay? Kaya ulitin natin natin. Don't worry. Be happy. Sa pagpalakpak sa Diyos ng lahat. Don't worry. Be happy. So, kung yan po ang ating attitude sa buhay, walang katulad ng ating Diyos ang magaling mag-provide. Pero sabi niya, anak, unahin mo muna. Diba? So, unahin muna natin. Ano kaya? No. Si Lord. At lahat ng ating mga pangangailangan, mga plano sa buhay, mga dreams and visions ay isusunod na ng ating so, ilang po so, ano ginawa ni Jesus? Kinuha niya yung 5 loaves. Ang tanong ko sa inyo naman, ano ba ang meron sa iyo na pwede inulog dahil ng ating Panginoon? Maraming tao, kapirang mo na langis, sabi ng amin, kapirang mo na langis, at kunting harina. Magawa ko ng maliit na tinapay para sa akin. Sabi ng parang at para sa akin, anak. And then, mamamatay na kami. Tapos, sabi ni Elijah, gumawa ka ng tinapay. Gumawa ka para sa akin, anak. Kinulang mo na ang freezer. Baga, yung lingkod ng Diyos.
ng langis, harina at pagkain para sa mundo. So, importante ito mga kapatid, Italiano, na alamin natin ang mabuti. Kaya ulitin ko, kaya meron po tayong school of the Holy Spirit. I've never been so convinced. Kami nag-aral din sa seminaryo. Nag-aral sa seminaryo ng exegesis, ng hermeneutics, kung ano. Pero, ang nangyayari ko ang nalito na. So, iba yung iba, ang salita ng Diyos na narito. Very good. Pero nag-aantay sila ng mga tao, ibababa dito, from hell, diretso dito. Lumagpas ka ba sa puso? From hell, puso, puso. So, nag-aantay na ito. Nag-aantay sila ng mga tao, mga nahas, malalim. So, may katulong story yun, wow! Yung provision ni Lord, nagkatotoo doon sa atin na yun. Talaga lang, ubusan. Walang pagkain. Pero, as provided and promised by the Lord of Elijah, hindi na uubusan ng malis. Hindi na uubusan ng pagkain. Totoo, doon, ngayon, at magpakailangan. Kaya napakaganda na sa pagbabasa natin yung mga kapatid yung salita ng Diyos. Lagi siya. You can ask anything in my name, and I will provide it for you. Kung lalapit ka sa Bombay, kapag parang tayo, ubos ang kapuhayan mo. Bakit mali yung nilapitan mo? Lalapit ang tayo kay Lord. Hindi siya lang uubusan. Subukan niyo ba? Friday, if I will open the windows of heaven, sa malakay, and pour out abundant blessings para sa mga taga-salong, para sa mga nananalig sa Diyos, na wala ka na papaglagyan. Sigaw na, wala ka na papaglagyan. Lumang kita ko. Old Testament. Itong pinasa natin sa gospel na ito, bagong lipat. Ang tinitingnan ng mga apostol, umuwi ka agad, nabibigin ka, pauwi ka na doon. Huwag kayo umuwi, tutulog kayo dito. Pwede ka dito. Hindi tayo nauubusan ng pagkain. May ganong story kung pinaupo, nagpasalamat. Silang yun, nagpasalamat. Yan ang pinakamatinding salita ng kapatid. Huwag natin malilimutan. Laging nagpapasalamat. Ano man ang mangyari, ano man ang mangyari sa buhay, mabuti, masama, alanganin, sabi ni Lord, magpasalamat. At makikita mo, pag yan ay itinuloy-tuloy mo, lagi kang nagpapasalamat. Malulula ka sa gagawin ng ating Panginoon. Kaya, isipin niyo mga kapatid, minsan lang tayo, pagbuhay sa mundong ibabaw ito, mas mabuti lang.
nakakonect na tayo sa pinakamatinding na pagkakamali. Every day. Kaya tawakan mo ang iyong loda, sabi mo. Itapon mo ang iyong tulos sa malayong lugar. Ano yun? Pag-aakay ng mga tao nila. Yun ang pinaka-puso, yun ang pinaka-heart ng Panginoon Diyos. He that builds homes is wise. 11:30 ng Proverbs. Ang mga nag-aakay daw ng mga kaluluwa ay matatalino. Akala ko yung graduate sa UP o sa Harvard University, summa cum laude. Hindi isang kaluluwa. Hindi isang kaluluwa. Walang pumapalakpak doon. Pero madala mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, sa Panginoon, kapatid, buong hukbo ng kalangitan sa namin. Nag-rejoice ang buong kalangitan sa isa. Hallelujah. Madala mo. It will be even your enemies. Mortal mong kaaway. Oo. Diba sabi ni Lord, love your enemies. Itong love your enemies na ito, para sa mga kababaihan, ito na ang pinakamagandang duty na sinabi ni Lord Jesus. Ngayon mo, ay galit sa nangutang sa iyo. O galit sa isang tao, ginawa mo ng mabuti, sinuglakan ng masama. O, pinatulan mo, nag-aalit ka rin. Hindi, pareho na kayong Panginoon. Pareho na kayong may diferensya. Kasi parehong galit. O, pero ikaw, maganda ang puso na nalaman mo. Love your enemies. Grabe, ulitin ko, yan lang ang pinakamagandang bibigit na pwede mong pag-aralan, basahin ulit. Very honest. Bakit? Ayan. Sabi ni Lord, ang sino mang nabubuo sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ito na, doon pala, pinari ka na. Walang mamamatay tao makapapasok sa kaharian. Ano ang ibig sabihin nun? Walang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Aba, impyerno. Hindi hirap ng friends patungkol sa impyerno. So sometimes kailangan. Kasi ang impyerno, grabe. Walang katapusan doon. Akala ko ba very loving ang ating Panginoon? Bakit may impyerno? Bakit may impyerno? Bakit may impyerno? Akala ko siya ay mapagmahal. Simple lang sa ko. Si Jesus, bagamat siya ay Diyos, nagkatawan ng tao na pumalito. Para available ang kaligtasan. Kung sino man umakbang na may pananampalataya ay magkakaroon ng regalo ng gift. Bayad na. Mga utang mo, bayad na. Ganun ba kanya? Kasama ba? Pati finances? Chicken feeding ko. May kinitig na ako.
Sisiw. Siguro mayroon ko lang narinig yan. Napakaganda. Pero, bagaman siya ay nagbayad ka, kailangan tanggapin mo. Hindi kita ko presente, sabihin sa'yo, oh, ayaw mo sa gusto, tanggapin mo. Hindi. Nagiging ka doon sa Lord. Hindi ba? Kailangan tanggapin mo siya. Di ba yun? Nagpapaaral ng salita ng Diyos mo. But as many as receive Him, wow. Yun yun. John 1:12. So then He gave the power to become children of God to those who believe in His name. Oh, tanggap at mananampalataya. Dalawa na. Grabe, no? Tanggap at manalig. Nasa inyo. Okay? Sigaw nyo lang. Nasa akin na pala ang lahat kong kakailanganin upang matupad ang iyong pagkukuban sa buhay. Ayan ang ulit-ulit natin binabanggit. I hope by this time, kung ulit-ulit natin, everything I will ever need, desire, pray, is already within me. Merely awaiting for my recognition of it. Sample ni Jesus. Grabe. I thank you for Hindi, walang pangalan ng bata. Kung may dalang limang, pinagpay na yung isla. Walang pangalan. Pero mabuti nila, may bata. O ikaw, ano ang nasa iyo na pwedeng gamitin nyo? What is in you? Hindi mo sabihin, ako napakarami ko na bago. Napakarami ko na ginagawa ko. O, kita mo. Ito, limang tinapay ito. Dalawang isla. Ito pinagkami. Pinagkami. Kasi may nagbigay. O ikaw, ang dami nyo binigay sa'yo. Yung time, yung oras mo. Yung kalusugan ng iyong katawan. At espiritu. Yung talento ay pinagkaloob sa iyong Lord. Siguro sa tingin mo, maliit na ito compared sa iba. Yun ang compare what the Lord has given to others. Because if you do so, magiging malungkot ka. Bakit? If you begin to compare, makikita ko na meron ako. Mas maraming na ibigay. O kaya, meron ng tao, mas kunti ang naibigay. Okay, you begin to compare, it is the most unhappy moment in your life. Why? Because pag tumingin na kayo, doon ang pagkutok. Ano ang sinasabi niya? Kita mo? Ano ang purpose ni Lord sa buhay mo? At napakaganda ng layunin ni Lord para sa buhay. So, nung pinaupo, salamat si Jesus, binigay. Grabe. Binigay. Hindi niya ko
mabuti ka ba? Sinabi si Jesus ng Diyos, yung ba siya ay tao lang? Ay nakalapaka ng problema. Pag siguro ay tao lang, bakit? Sabihin ko sa iyo. Ano ang sabi ni Jeremiah? Isigaw, sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Palakpakan na natin. Susumpain doon. Kaya yung mga naniniwala sa mga doktrina na yan, ako, huwag kayong magtataka kung bakit nagpakaraming sumpa. O, word God lang tayo. Sinabi na niya. Sumpahin. O, ibig sabihin, nakatingala tayo kay Lord 24 hours a day, kaya utos niya na, anak, dinidinihin mo ang ating salita, araw at gabi. Ako hindi napapagod sa ulit. Kaya yung interview ko sa 700 na, ulit. Naku, ulit din ang galit sa akin. Sabi ko, bakit kayo galit? At ang matindi nito, mga pare ko sa Amerika. Eh, wala makialam sa Amerika. Ako talaga sa Pilipinas. Pati nga sa Roma. Ay ako ito. Kunti na lang, talagang tatawagin ako sa Roma. O? Mabuti nga lang, kung aming provincial minister, naku, mga kapatid, 20 years ago na yun. Okay? Sa Channel 7. Yun. Kaya ang tingin ng panig. So minsan, nasa tutor ko si Peter Kairos, at saka si Katak. Ako, sabi ko, Peter, grabe. Kaya na kami, yung mga nanonood sa akin. Why? Hindi ko pang natataka. You know why? Kahit ang tagal-tagal na noon, pag ang salita ng Diyos, tumaman sa puso ng tao, apektado ka. Mayayanig ka. Ako ba'y makasalanan? At hindi nakatuli ko sapagkat sinabi ko na kailangan yung mga ginagawa natin, di ba, sa Pampanga, hindi ganito, this kinaugalian natin dapat i-baptize ng salita ng Diyos. Ano ba masarap? Tinatanong ko lang yung aking sarili. Ano ba masarap? Bibigyan lang naman. Ito-purify, in other words, ng salita ng Diyos. Kaya ako naman, walang pakialam, kuha naman ako, kuha naman. Sabi ko, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng Holy Spirit yan. Amen? Trabaho ng Holy Spirit yan. Kaya ayusin natin, mga kapatid, yung ating pakikipag-niig sa ating Panginoon. Give us today our daily bread. Tingnan mo yung mga anak nyo. Pag lumalapit sa'yo, Nay, pamasahin ko, pang-tuition ko. Matutuwa ka mo sila ay, dahil yung kanyang anak lumalapit. Bigyan mo yan ng pang-tuition for 4 semesters, for 4 years, hindi na lalapit sa'yo, yung anak mo. Bayan rin. Ha? So na. Bakit mo lang sa tulog sa pagkakalo? Ano? Hindi na lalapit yan. Because you provided a way. Oh, yan ay parang very
approved example. Pero, ganun pala tayo sa ating Panginoon bilang mga anak. Lalaki tayo. Sister Hilda, ipagluto mo nga ako ng sinangag. Ipagluto mo nga ako ng masarap na kakainin sa pinigaran. Inusog kami. Kami yan, pakuya-kuya-kuya yan. Walang kere, suduyan. Pakuya-kuya-kuya. But we enjoy it very, very much. Hindi pa nga kami na-approve kumbaga. Yung sa bandang Bacolod. Kahit hindi na-approve, pinrumahan sila. Doon pa sa resort. Anong sa inyo yan? Kinig mo ako kayo. Paliwala ka. Di ba? Colonel, yung busy-busy sa kahahanap. Busy-busy sa kasusulat sa mga obispo. Busy-busy sa kasusulat sa mga pare. Sinabi na ng obispo, ay yung makulit na pare sa hindi. What shall we do when we will go out? Don't go out. Sa ano naman? Sa Dumaguete. Ayan, nakapasok kami sa katedral. Nagutom ba yung mga alagad ng Diyos? Napunta. Tinanong ni Father Paris Priest ng katedral ko, nag-merienda ko ako. Malayo pa ang pinanggalingan mo. Hindi naman makasagot ng aming grupo. Maliit na bata, pero napaganda. Binilisan ni Monsignor. Punta ka agad sa binabida. May commission at sa binabida dito tayo. Maramang kita. Si Merienda. Ano Merienda? Hapunan. Punta ka hanggang bukas. Hanggang next week pa kung gusto mo. Nangyari ba naman? Punta ko sa kanya. Wala ka naman. Takbo. Isabel, grabe. Susunod, sasama ka. Kasi estudyante ka nga. Susunod na Holy Spirit. Bahala ako sa pamasahe mo. Nabobot ka. Brother Kenneth, ha? Isang tao lang mag-promise sa inyo. Sobra ka. Hindi ko mag-worry kung ano yung dadalhin, kakainin. Basta sumakay ka lang. Sabi naman ni Sister Ines, ay gusto ko, kung kailan ba ako naging senior, first time ko nakasakay sa barko. Sa barko. Magaling ko ng barko. Kung ko rin Sister Ines, ito pa lang yan. Pagpunta kami, ako yung pagpuntang Banton, Rondon. Inaano kami ang Marinduque. Ay, kumusta ka na, Sister? Leia. Nakakiti ka ba? Banton. Hindi ka titigilan ng Diyos ang makapad nyo. Yung assignment ko. Pero ang kasagot lang, na masarap mag-serve kayo. Naniwala kayo sa promise siya, anak, hindi kita papukulangin, hindi kita pamamayaan. Unahin mo lang, pakailan ba ang inuuna mo? Kaya naman lahat ng gulo ko, yung buhay, kasi ano-ano ang inuuna. Baka puro excursion, puro masarap. Ano masarap? Puro, sabi, unahin mo anak. First, seek it first. The kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Malayo pa ang birthday nito.
Isang taon pa yun, nakaprogram na. Oo. Easy lang. Oh, and the Bible says, and 5,000 people ate, excluding women and children. So, if you stretch your imagination a little bit, something more than 15,000. Maybe even more. Pero wag na. Ang daming kumain din. Pero ang daming sobra. 12 baskets. Yan ang Diyos na ating pinagsisimula. Sino kapatid ang matalinong businessman na may kukumpleto kayo? Pinakamatalinong provider. Pinakamahusay na kung ano may isip sa bubong papawag. Tutukan kayo ng hindi ka nakita ng baba. Yan. Hindi ka nakinig ng din. Oh, Dios. Ni hoy, yan subir el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que aman. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig. Diyos umagin sa puso ng tao, mga tanggap na kawalan inihanda ng Diyos kanino? Sa lahat ng umiibig sa Kanya. Kaya sabi ko sa mga kapatid, pakawalan mo na yan. Ano ko kung ano pakakawalan mo? Basta, masyadong iniingatan siguro sa bakul. Grabe. Ano na lang kaya mga nagong nagiging mother, nasa bakul. Pinakalawang na, sabi ng Bible. Ay hindi pa pakinabakan. Oh? Hindi pa pakinabakan. Malapit ako natapos ko kapatid. Hindi sa pakapos ang lahat. Kaya yung araw na ito. Ha? Oo, mayroon siya niya. Pero ito, napakasimple. Unahin natin sila. At 14:12 ng John. Lagi ko pinapagin. Kasi nakaka-excite. I'm telling you the truth. Whoever believes in me, sa hindi ko, whoever believes in me, will do what I do. And even, mas matindi, greater things than this shall he do, ipasay ko ang tanong. Application sa buhay natin ngayon. Actually, ginagawa natin. Noong panahon ni Jesus, ikot-ikot lang sa Lord, sa Israel. Walang cellphone, walang online. Eh, ngayon, with just one passing, okay na. Kaya tonto ako, kung nangyari yung pandemya. Ito ako na ako, sa gawin ng mga tao. Eh, dun sa panahon ni Noe, marami rin namatay. Ubos. So, yung preaching of the word of God is not easy at all. Very easy. Mga kaklase natin nasa Amerika, nasa Europe, in one city, they are all there. Ako, samantalang noon, nato, 15 minutes lang. 20 minutes, kung magbabayad ka sa channel 7, channel 2, ako, limas ang pera mo. Okay, ginawa niyo na lang ka rin. Easy. Lahat, hindi kinabang. Lahat, makaka-avail.
ng lahat ng iyong kailangan. See? Kaya yun, mga kapatid, napakaganda talaga ng namin na gusto. At hindi lang ito pangangailangan na iyan, pagkain, kung hindi, yung pinaka-matinding panaginip mo rin sa iyong buhay. Not bring dreams. Keep on dreaming. My people perish for lack of vision. So nag-aantay siguro ng mga taong may vision sa buhay. Meron kang puntakin. Meron kang din ang target. Ulitin ko, minsan ka lang nabuhay sa mundong ibabaw mo ito, pagbutihin mo lang. At hindi lang tatapos dito. At imano, hindi lang tatapos sa hininga. Hindi lang tatapos sa Bacolod, hindi lang tatapos dito. Kung hindi, sabi ni Paul, I am fighting a good fight of faith. Pusa na kung nagipaglaban. I have fought a good fight of faith. I have run the good race. Now, I'm just waiting for the crown of glory, for the crown of righteousness, just that God is. Alam mo, kapatid, kung ikaw talaga ay nakapulot sa Diyos. Huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Alam mo, pagdating ng araw. Hindi ba, Lord, nag-preach kami ng salita ng Diyos? Hindi nagpagaling kami ng mga may sakit? Hindi ba kami kumulong sa mga mahihirap? Yun lang sabihin sa iyo. Lumayas kayo, hindi ko kayo nakikilala kung sino kayo. Gusto ko. Huwag naman, you can make an outing before the Lord. Young as you are, all your baby. Hindi ko pwedeng makuhin sila. Kasi sana kayo, sabi nga dito mo, hindi ko nakapag-praise kayo. May para-paraan yung para-para. Hindi ko bang para-parahin ko. Di ba kayo? Dito kasi akin, about face ng buhay nito. Dati kung ano ang pinaakay nito, ngayon, kaluluwa. Hindi na yung lumipipag-pipag sa kabila. Noon yun. Ay, naku, super. Talagang pag si Lord nag-ayos ng buhay mo. Kasabihin mo, Lord, bakit ko yun lang? Ang sarap para talaga ng buhay ng aking sarili. Mamaya, pag-usap ko sa taan, ayaw ko sa gusto, 15 minutes yan, may tapos na. Isinawa ko ang sarap ko. Kaya ang patron niya, sa programa ng Domingo. Punta mo Spirit. Pero, kasama namin yun sa Southern Philippines. Maraming problema sa pamilya. Pag-uwi dito. Kasolve lang sa ating sarap ng buhay. Solve na yung kanyang problema. Hindi na tayo sa pagkakaroon natin ng Diyos. Ayan. So, dalangin ko talaga mga kapatid na itong ating pinag-inilayan, pinag-uukulan ng tayo, hindi suki ng iyong Spirit. Siguro pa rin ang provision na from the book of Genesis to the book of Revelation. Talagang ng klase. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kumikilos sa iyong buhay. Sabi ni Pablo, 3:20, glory be to God
who by His mighty power at work within us, within you, is able to do far more than we are able to think, or imagine, or pray for, or ask for. Sige, mga kapatid, masarap ang ulan. Oo, kaya kasi tayo na. Hallelujah. Nakakapuli ng mga Diyos. Sige po, taas natin ang sandali. Para sa natin napagpakalama. Sa ngalan ni Jesus, salamat sa provision na inyong inihanda na sa lahat ng nananalig sa iyo. Thank you, Lord, for the more than enough that you have prepared. You challenge each of us, Panginoon, na subukin ninyo kung hindi buksan ang mga dulo ng langit.